Ngayon, pumunta tayo sa main topic. Ito si Tobats. Gina naman ho si Tobats. Ako, ayan, nagagalit to si Bato de la Rosa, mga bossing. Bakit daw ho? No? Ito yata yung naganap po doon sa pinakita nating rally na meron daw po 30,000 sila. Yung lokasyon na yun, parang sabi mo na maximum 10,000 ang makakapunta eh. Ito yung mga sinasabi po nila doon, mga kababayan. Kaya umpisa pa lang po, galit na ang itsura ni Bato de la Rosa. Nakababa na pala ng bundok po. No? Kasi sabi niya, kaya ako nandun, nagpapapirma ako kung ano man yung pinapapirmahan ko, ganyan. Upang sa ganon, ay mapigilan namin na dalhin si dating Pangulong Duterte. Kaso late na po. Makupad, mabagal. Mabagal na ho. No? Hindi ho ano yan. Tingin ko sa kahit na umabot yung pagpapapirma po ni Bato de la Rosa doon sa bago isakay ang dating Pangulo, may etsepwera lang po yun ni General Torre. Halika na, sumakay na kayo. Bibit-biting ko kayo. Okay, ito po yung sinasabi ni Bato. Presidente ka ng Pilipinas! Magpa-prison ka sa Interpol? Oh, Presidente ka ng Pilipinas. Nagpa-pressure ka doon sa Interpol. Hindi ho ganun yun, mga kababayan. Wala nga pressure na nangyari. No? Like, simula pa lang po, sinasabi na po ng Department of Justice, mga bossing, pag humingi ng tulong ang Interpol sa gobyerno ng Pilipinas, hindi tayo pwedeng tumanggi dyan. Kasama na din po sa nagsabi niyan, si E.S. Bersamin, mga bossing, Executive Secretary ng Pangulo. Pag ang Interpol humingi sa atin ng tulong para arestuhin si dating Pangulong Duterte, wala tayong magagawa, kundi pagbigyan sila. Walang pressure na nangyari, mga bossing, no? Bakit daw ho ganun ang ginawa ng Pangulo? Bakit hinayaan? Sa lagay, tayo na lang po ang kabeg ng kabeg. Pag meron po, pakihuli naman si Tebes, pakihuli naman yung isang nagtatago, pakihuli si Alice Go. Tayo lang utos ng utos? Di ba mga kababayan, pag tayo na yung hinihingan ng tulong, hindi pwede. Konektado tayo dyan eh. Kailangan irespeto ho natin yung napagkasunduan pa. Dati pa ho. No? Natupad naman yung sinabi ng dating ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung tungkol ho sa mga kababayan, hindi makikipag tulungan sa investigasyon ang ating gobyerno sa ICC. Wala naman, di ba? Walang nakipagtulungan. Na realize ko ang dahilan, mga bossing, kung bakit po napabilis yan, dahil na din po doon sa pag-attend ng dating Pangulong Duterte doon sa Senado. Yung nasabi niya nga na binubuyo, hinihimok namin silang manlaban. Yun. Kaya, eto na, nagsalita na, sinabi niya na. Sige, okay na yung investigasyon. Serban na natin ang warrant of arrest. May pag-amin ng nangyari. Yun ho yun, mga kababayan. Tuloy natin si Tobats. Bayad! Putol! Quickly there. Gigil na gigil, mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na FBI si Pangulong Duterte. Sige, sabihin na natin, okay. Atat na atat sila at gigil na gigil sila na madala si dating Pangulong Duterte na sa ICC. Kasalanan nyo din yan. Pagbigyan na natin yung naratibo ninyo na atat sila, kasalanan nyo din yan eh. Kung ako man, yung ginaganyan ninyo, kayo nga, atat na atat kayong mapababa ang ating Pangulo. Atat na atat kayo sa paninira ninyo sa ating Pangulo. Di ba? Hindi nyo din masisisi ang ating Pangulo. Bira kayo ng bira eh. Banat kayo ng banat. Diktador o adik ang presidente, etc., ganito, ganyan. Si Lisa Marcos nandun, nakulong sa Los Angeles. Lahat na ibinanat nyo hanggang sa umabot kayo sa Senado. Ginamit nyo yung kapangyarihan ninyo para subukang pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos.
O, di ba? Tapos sasabihin ninyo, pinagtiwalaan po namin siya na hindi papapasukin yung ICC. Kayo ang kumalaban sa umpisa pa lang. Tapos ngayon, may tiwala kayo doon sa kinalaban nyo o kinakalaban nyo. Ibang klase ang pag-uutak ninyo. First time yan sa history ng mundo. Ay, may tiwala ako doon sa kaaway ko o doon sa inaaway ko. Di ba? Pang mesaltik ho yung ganung pag-iisip. Diba? Katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people. Oo. Yan naman talaga, di ba? Kaya lang, ang sabi nga doon, yung mismong talagang katotohanan, panahon ng 2017 pasok tayo sa ICC. May kasunduan tayo sa ganyan. 'Di ba? Kasama yung 125 na mga bansa na kabilang sa ICC. Pinapalabas nyo nga, kidnap Meron ba kidnap na napakadaming pulis? Meron ba kidnap na nakatelevise? Meron ba kidnap na pwedeng mabisita ang dating Pangulo? Di ba? Kaya eto yung sinasabi mong protektahan para protektahan ng ang mamamayang Pilipino. Tingnan mo yung Kibuloy versus alias Amanda. Di ba si Buloyski napakalaking tao, bilyon ang pera ni Buloyski versus doon sa hindi ko naman dapat sabihin na mahirap o maliit na Pilipino. Nakita mo pinoprotektahan ng gobyerno yung karapatan ng kapwa natin Pilipino. Inaral ulit. Nasa home court ni Kibuloy. Nasa home court ninyo yung kaso, di ba? Na-dismiss doon. Chinek nila. Tama ba talaga ang pagkaka-dismiss dito? Or nagamitan ng kapangyarihan yung maliit nating mamamayang Pilipino? Chinek nila. Napag-aralan nila. Ibalik yung kaso. At hindi na sa Davao gagawin yan. Gawin yan doon sa Pasig at sa Quezon City yata yung isa. Nakalimutan ko na ho. Nandyan yung pagprotekta ng gobyerno. Pero yung sa inyo, hiwalay na kaso yun. Parte pa tayo ng ICC nung panahon na yon. Bakit ICC, Mark? Nandyan naman ang nandyan naman ang tawag ito, ang Pilipinas, para litigation sila. Nung panahon na yun, 2017, magreklamo ka kay dating Pangulong Duterte, siya yung irereklamo mo, ano mangyayari sa iyo? Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo isulong yung pagbalik sa ICC. Papabor sa inyo yon mga DDS. Bakit? Kung sakaling magloko ang presidente ngayon, hindi natin mapatanggal, inaabuso tayo ng presidente ngayon, pwede tayong lumapit sa ICC. Kayo wala kayo puro galit lang kayo, puro galit iniisip nyo Sino siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan! Hindi ang Filipino people! Kasi ang Filipino people, yun pinadala niya doon sa dahig. Marcos, alipin ng banyaga! Alam nyo, habang sabi, Marcos, alipin ng Banyaga. Huwag niyong hintayin magsalita yung mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at sigawan kayo dyan, kayo, alipin kayo ng China. Huwag niyong hintayin ganun, di ba, mga kababayan? Nung si dating Pangulong Duterte, kaka-aresto lang. Agad yung China? Salita agad. Nung panahon ng nanunungkulan ang dating Pangulong Duterte, mga bossing, ano ang nagawa ni dating Pangulong Duterte? Na ipagtanggol yung ating mga mangingisda. Kinukuhanan ng mga isdang malalaki. Ano pa ang sabi niya? Parang naipagtanggol niya pa yung Coast Guard ng China doon. Na barter ang tawag dyan. Barter, halagang 2 mil, mga kababayan, yung isda, yung mga napakalalaki. Tapos ang kapalit, yosi, tsaka alak. Nasira pa yung kalusugan ng ating mangingisda. Tas barter mo sasabihin. Di ba? Wag kong punihin yung BRP Sierra Madre.
Ano ginawa daw po nila? Ano pinagmamalaki ni Roque? Sabi ni Roque, kasi itong gobyerno ni Marcos walang diskarte. Oh, ang gawin pa talagang pinangangalandakan na kinukumpuni yung BRP Sierra Madre, sila daw po dinidiskartehan nila. Ibig sabihin lang mga kababayan, simulat sa pool pa lang, yung sinasabi nila na weak si Pangulong Bongbong Marcos, sila talaga yun. Bakit to? Kasi yung diskarte nila, diskarteng takot to yun. Yung kay Pangulong Bongbong Marcos, ipapangalangandakan ko na kukumpunihin ko tong BRP Sierra Madre. Bakit? Kasi kami may-ari nito. Kasi sa Pilipinas to. At nandyan sa teritoryo ng Pilipinas. Walang ni sino ang pwedeng makialam sa amin. Yun ang matapang. Yung kanila patago, diskarte. Sige, kumpunihin nyo. Patago, wag niyong papakita yung mga materyales, ha? Ano tawag dun? Yun ang talagang tuta ng China, mga bossing. Di ba? Takot. Oh. Habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na kayo bago sa Davao. Kino-coordinate ko yung ating yung petition na ginagawa natin. Ayun, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya daw po wala siya doon habang inaaresto si dating Pangulong Duterte kasi kumukulik daw siya ng petisyon. Kaso hindi umabot din. At umabot man yan, Tobats, wala din yan. Hindi po yan. Hindi po yan. Yun, hindi papansinin ho yan, mga kababayan. Parang K-drama lang yan. Na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papunta Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President. Alam na nila, mga kababayan. Alam na nila. Nasa Hong Kong pa lang ho sila, mga bossing. Alam na nila. At di ba nga may balita na, kumbaga, may elite force na ng Hong Kong doon sa kanilang pasilidad na tinutuluyan. Siguro ay ang Interpol nasabihan na din. Dito, nandyan sa Hong Kong si dating Pangulong Duterte. No? Kordonan nyo na. Palibutan nyo na. Siguraduhin nyo na maihahatid nyo o ihahatid nyo o gugwardyahan nyo papunta sa sa airport at pauwi ng Pilipinas. Di ho ba? Mga bossing, kaya wala silang magawa. Uwian na. Uwian na. Hindi na masaya. Di ho ba, mga kababayan? Alam niyo ang ginawa ko, ayan, nakikita ko yung mga comment ninyo, pero sabi ko nga sa inyo, rush lang po tayo. Ngayon lang araw na to na hindi tayo magsa-shoutout. Pagpaumanhin nyo na po. No? Nakikita ko yung mga comment ninyo, nakikita ko yung mga palipad ninyo. Pero salamat po. No? Pero para fair po sa lahat, bukas tayo magko-comment. Babawi ako sa inyo lahat. Tuloy natin si Tobats. Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingo Villardia. Sabi ko, sir, meron lang warrant. Hindi na ko habol dyan. Kasi kasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado sa natong yun. Nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, malit na barangay. Kausapin mo. Kap, anong tingin mo nito? Business ha! Unang business! Doon sa Bukidnon! Kasi noong 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Maba, may coaching pa. Parang basketball, Bato de la Rosa. Baka mamaya sisigaw ka dyan, Mick Madi. Kayo nanonood ako doon sa ibang mga vlogger. Kayo, kapag ka nakikita nyo si Bato de la Rosa, nagtatype kayo, naku, si Mick Madi. Sabi ni Boss Mark Ramos, si Mick Madi daw yan. Ano ba Mick Madi? Make my day. Come on, Trillanes, ikaw na ang mag-post sa akin.
Make my day. Make my day ho yun, mga kababayan. Oh, yung tipong nagwawala na siya doon sa press con niya. Kasama kami sa stage. Siya ang kandidato ng presidente. Ako ang nag-represent kay Inday Sara. Ah, Nag-uusap kami. Usap doon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. kaso wala nang nangyari. 'Di ba? Nangyari na ang dapat mangyari, mga bossing. Nakita nyo, no? Talagang ramdam mo yung stress kay Bato de la Rosa. Lalo ho ngayon. Kung mga unang buwan, medyo nagwawala-wala na siya kapag mapag-uusapan yung ICC. Lalo ho ngayon, mga kababayan. No, bakit? Pwede nating sabihin na nasampulan na yung pinakamataas na leader nila Oh. Ngayon, yung mga amuyong, andali na lang yan. Iisipin pa ng ICC niyan. Siguro, ganito, paghandaan muna natin yung leader. Si dating Pangulo muna. No? Mukhang mahirap tong laban na to. Tapos, yung second batch, saka na mga 3 to 6 months na. O 6 months. Fokusan muna natin dahil yung nangyari kay Buloski, ang tagal-tagal pang mahuli, di ba? Pero chinaga talaga ni General Torres. Isa din sa iniisip ko, mga bossing, yung paglabas nila ng Hong Kong, baka may nagpalabas talaga dyan Sige, lumabas ka. Bakit? Para kapag kalabas mo, wala na. Naka-dead end ka na doon. Babalik ka dito na sa eroplano ka na pupuntahan. Maliit na, pinaliit yung kanyang mundo, mga kababayan. Nasa na ba tayo? Dito. Hindi ba si presidente yun? Hindi ba presidente? Ito naman mga DDS na to, sinasabayan yung nagsasalita. No? Hindi sila maintindihan dyan. Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. BBM Tinanong traitor! ko siya, ano ba itong stand niyo? Dapat igaya sa Mr. President, pabago-bago. May mga dapat igaya sa tatay niya itong PI na ito si Bongbong Marcos, yung mga nasa likod. Hindi magagaya yan, mga bossing. Majority ng mamamayang Pilipino nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po natin nilalahat, pati yung mga kakamping, pero madami po nakakamping ko. Di ba kayo dyan, mga kakamping, nanonood, nakasuporta kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi totoo na paunti tayo ng paunti. Padami po ng padami. At sila po yung kumukonti. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Di ba kayo ganun din?